Sa nakaraang episode ay nakapasa si Jiang Ting sa Lethe level dahil sa pagtalo ni Jiang Ting sa Punisher ng Lethe stage. Hindi naman ikinatuwa ng Patriarch na si Jiang Shou at hindi pumapayag na pumasa si Jiang Ting dahil ayon dito na sinira ni Jiang Ting ang daang-daang taon na formation. Ayon dito na hindi ito mapapatawad dahil ang pinaghirapan ng kanilang ninuno ay nasayang lang. Nagmungkahi naman si Patriarch Jiang Yu na hindi makatuwiran ang sinabi ni Patriarch Jiang Shou sapagkat ang Dragon Constraint Formation ay sukatan ng talento ng mga taga-Jiang family. Salaysay naman ng galit na si Patriarch Jiang Shou na maaari namang umatras ang mga kalahok kung hindi nila kaya para iligtas ang kanilang buhay. Iyon ang batas ng competition. Kaya dapat hindi sirain ang arena ng dahil lang sa hindi matalo ang ibang kalahok. Hindi nagustuhan ng maglolo ang kanilang narinig. Ayon kay Queen Duo na ang matandang si Jiang Shou ay nakakainis. Ginugulo nito ang daloy ng laro. Nagsalita agad ang di natutuwang si Liang na hindi mapigilan ni Jiang Shou ang ating bida na si Jiang Ting sa pamamagitan lang ng dila nitong matabil. Dahil natapos naman ni Jiang Ting ang Lethe level sa loob ng isang oras. Isang sandali ay napansin ng lahat ang paggalaw ng sahig ng Lethe level sabay lumutang ang mga bato sakay si Jiang Ting. Sinabi ng ating bida sa mga bago niyang tagasunod na sumuko na at maghintay sa kanyang pagkapanalo. Sumang-ayon naman ang mga ito at sinabi sa ating bida na nakakasigurado sila na si Young Master Jiang Ting ang mananalo sa huli. Habang lumutang pataas ang ating bida kasunod nito na lumutang ang lahat ng kalahok na nakasakay sa mga sahig at pati sila nakapasa ay nakapasa rin sa Lethe level sa tulong ng kanilang Young Master. Ngunit ang mga kalahok na nawalan ng name tag ay nanatili sa iba. Ang nanunood na si Queen Duo ay namangha sapagkat ang mga bagong tagasunod ni Jiang Ting ay lahat na kinabang. Isang banda sa pwesto ng mga Patriarch at pinuno ay kinutya ni Patriarch Jiang Yu si Jiang Shou dahil sa mga nangyayari habang si Jiang Qinghe ay tahimik lang at kitang hindi nasisiyahan. Nang makaangat na sa ikalawang level na Gate of Hell ang ating bida sakay ng lumulutang na bato. Tumawa si Jiang Yang sabay sabi sa kapatid na Jiang Zi na ang ating bida ay hindi nahadlangan ng mga taong naghanda ng patibong para kay Jiang Ting. Nagsalita ang ating bida sabay pinaalalahanan si Jiang Tianlong na ang mga ambisyon nito ay itago na lang sa ilalim ng unan. Ayon pa sa ating bida na isasantabi muna niya ang kanyang galit pero balang araw ay matitikman ni Jiang Tianlong ito. Agad sumagot si Jiang Tianlong na simula pa lang naman ito. Maghintay lang daw ang ating bida at makikita nito. Tumalon si Jiang Ting papunta sa ikalawang level. Sabay minungkahi ni Jiang Zi na tinulungan ng ating bida ang ibang kalahok para makapasa. Nagpresenta si Jiang Zi na gagamutin lahat ng sugat na natamo ni Jiang Ting sa Lethe level. Sumagot ang ating bida na ayos lang siya, wag na siyang alalahanin at ang sunod na level ay magsisimula na. Ilang sandali muling nagsalita ang host at binati nito ang mga nakapasa. Paliwanag nito na lahat ng nakapasa ay maaari nang pumasok sa Gate of Hell level. Ayon sa host ang level na ito ay may 8th na pintuan na kailangan pasukin ng mga kalahok. Matapos nun ay 8 kalahok lang ang maaaring pumasok sa God and Evil level. Paliwanag muli ng host na bawat gate ay 6 na kalahok lang ang pinapayagang pumasok. At ang lahat ng mga kalahok ay may kalayaang pumasok kung saang gate nito gustong pumasok. Si Jiang Ting ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng Death Gate. Ayon sa host na ang Young Master ang unang pipili ng gate na nais nitong pasukin. Nagtaka naman si Jiang Yang sapagkat hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga gate. Pahayag naman ni Jiang Zi na bawat gate ay isang kalahok lang ang pinapayagan na makapasa. Ipinaliwanag pa ng host na bawat gate ay may lalagyan ng mga name tag na nagre-representa na ang gate na yun ang napili. Kapag nailagay na ang name tag sa gate ay hindi na maaari pang baguhin ang desisyon. Matapos ng paliwanag agad idinideclare ng host na simula na ang pagsubok sa Gate of Hell. Inalok ni Jiang Zi si Jiang Ting na magsama-sama silang tatlo sa gate na papasukin sapagkat ayon kay Jiang Zi na hindi na kayang harapin ng ating bida ang pagsubok na ito. Sagot naman ng ating bida na huwag magmadali at mag-imbestiga muna sila. Sa di inaasahang pangyayari may lumabas na itim na aura na nagmula sa Gate of Death at bigla nitong kinuha ang name tag ng ating bida. Ibig sabihin nito ay walang magagawa ang ating bida kundi sa Gate of Death papasok. Nag-alala si Jiang Zi sa ating bida sabay tinanong kung ayos lang ito. Sumagot si Jiang Ting na ayos lang siya ngunit ang kanyang name tag ay nakuha. Nang dahil sa pangyayari nagsalita ang isang tao sabi nito na wala na ang swerte ng ating bida at nararapat dito ang mapunta sa Gate of Death. Agad nakialam si Jiang Yang sabay tanong nito sa lalaki kung gusto nitong masuntok sa mukha.
Ang lalaking ito ay si Jiang Liang, ang mekanik ng Jiang family. Ayon dito na ang Gate of Life ay makakaligtas ang pumasok dito at ang pumasok sa Gate of Death ay kamatayan ang kakaharapin. Ito daw ay parusa sa pakikialam ng ating bida sa Dragon Constraint Formation. Ayon pa dito na kusang pinili ng Gate of Death ang ating bida. Kaya walang magagawa si Jiang Ting at hindi na makakalabas pa ng buhay ang ating bida. Nagalit si Jiang Zi sa mga pinagsasabi ni Jiang Liang ngunit sinabi ng ating bida na hayaan itong magsalita. Ipinaliwanag ni Jiang Liang na ang Death Gate ay ang pinakamahirap sa lahat ng Free Will Gates. Sa nakalipas na daang-daang taon wala pang sumubok dito ang nagawang makalabas ng buhay. Ayon kay Jiang Liang nakakaharapin ni Jiang Ting ang kamatayan sa loob. Inisip ng ating bida na kahit ano ang mangyari ay hindi niya hahayaan na pumasok si Jiang Zi at Jiang Yang sa Death Gate. Matapos nun inutusan ni Jiang Ting ang dalawa na maghiwa-hiwalay sila ng gate na papasukin. Hindi naman pumayag si Jiang Zi dahil mapanganib daw ang Death Gate lalo pat mag-isa lang ang ating bida. Agad tinulak ni Jiang Ting ang pintuan sabay sinabi sa dalawa na iyon lang ang tanging paraan para matulungan siya. Wala nang nagawa si Jiang Zi. Agad sumang-ayon si Jiang Yang sa utos ni Jiang Ting, sinabi nito sa kapatid niyang si Jiang Zi na pumili na sila ng pinto at wag na itong mag-alala dahil ang young master nila ay mas malakas pa gaya niyang iniisip. Habang pumapasok si Jiang Ting sa pintuan ay nakatingin lang sa kanya sina Jiang Tianlong at Jiang Chanho. Napatanong na lang si Jiang Chanho kung sumusuko na si Jiang Ting dahil walang takot ito na pumasok sa Death Gate. Nagtaka naman si Jiang Liang kung bakit sobrang kalmado lang ni Jiang Ting at kung hindi daw ba naunawaan ng ating bida lahat ng kanyang sinabi. Sa isang banda nakatingin din si Jiang Zi sa pagpasok ni Jiang Ting habang nag-iisip ito na malaki na ang ating bida at naging mas malakas pa pero umaasta ito ng kakaiba. Habang nag-iisip si Jiang Zi ay bigla siyang sinabihan ni Jiang Tianlong na walang lugar dito para magsentimiento. Agad namang inatake ni Jiang Zi si Jiang Tianlong ng kanyang ice bloodline. Sinanggalang naman ni Jiang Tianlong ang ataking iyon gamit ang water bloodline. Ang galit na si Jiang Zi ay sinabihan si Jiang Tianlong na ayaw niya itong patayin sa lugar na ito. Sinabihan naman ni Jiang Chanho si Tianlong na pumasok na sila sa gate, at pumayag naman ito. Habang paalis na si Jiang Tianlong ay nagsalita ito na ang crow poison ay kumakalat sa loob ng mga gates at kumakalat ito sa katawan. Ipinaalala pa ni Jiang Tianlong na ang lason na iyon ay ang pumatay sa ama ni Jiang Zi at ang lason na iyon ay tutunawin ang mga bagay na makapitan nito kahit na young master pa o hindi. Agad nagmadali si Jiang Zi patungo sa Death Gate para sundan si Jiang Ting. Agad nitong inilagay ang kanyang name tag sa pintuan ng Death Gate. Dali-daling pumasok si Jiang Zi at tuluyan nang nakumplito ang 6 na kalahok sa Death Gate kaya tuluyan na itong nagsara. Ang mga kalahok ay nagsipasukan na sa kanilang mga napiling gate. Ang mga kalahok na ito ay pumasok sa Broad Gate. Ang ibang grupo naman ay sa Stop Gate pumasok sa pamumuno ni Jiang Bao. Sa Shock Gate naman pumasok si Jiang Yang kasama ng ibang kalahok. Sa Rest Gate naman si Jiang Chanho. Sa Wound Gate naman ay may 3 lang na kalahok ang pumasok sa pamumuno ni Jiang Zhu. Habang sa Life Gate pumasok si Jiang Liang kasama ng mga taga-sunod nito. Ngunit pagkapasok pa lang ni Jiang Liang sa Life Gate ay agad silang na-eliminate. Ipinagtaka naman ng host ang nangyari sa mga ito at nagmungkahi na ang Gate of Hell level ay napakahirap. Sa isang banda si Jiang Tianlong ay pumasok sa Scenery Gate at makikita ang isang nilalang na nakalutang sa lava habang ang mga kasama ni Jiang Tianlong ay sinubukang labanan ang nilalang na ito. Ngunit walang kahirap-hirap na natalo ng nilalang ang lahat ng kasama ni Jiang Tianlong. Habang ang isang kalahok ay humihingi ng tulong kay Jiang Tianlong na iligtas siya. Pero imbis na tulungan ay nagmungkahi pa lang ito na hindi niya kailangan ng mahihinang kasama at hinayaang mamatay sa kamay ng nilalang. Habang si Jiang Ting ay patuloy na naglalakad sa loob ng Death Gate ay makikitang may kasama siya na pumasok dito. Habang sinusundan ng mga ito ang ating bida ay kasabay ng paglalabas ng kanilang bloodline. Ilang sandali ay binunot ng mga ito ang kanilang mga sandata sabay sinubukang atakihin sa likod si Jiang Ting. Nang mapalingon si Jiang Ting sa kanyang likuran ay kasabay ng pagtasik ng dugo sa kanyang mukha. Biglang sumulpot sa kanyang likuran si Jiang Zi na naka-activate ang kanyang bloodline of Ice Fog. At pinagpapatay ang mga lalaki na nagtangka sa buhay ni Jiang Ting. Sabay nagtanong ang ating bida kung bakit hindi nakinig sa kanya si Jiang Zi. Sumagot naman si Jiang Zi na wala siyang pakialam kung hindi niya sinunod ang utos ni Jiang Ting dahil sarili niyang kagustuhan. At gusto lang niyang iligtas si Jiang Ting sa lason na nasa Gate of Hell na inihanda ni Jiang Tianlong.
Tumulo ang luha ni Jiang Zi sabay sinabi kay Jiang Ting na kapag may masamang nangyari sa ating bida ay paano na siya mabubuhay ng mag-isa. Nagpasalamat naman si Jiang Ting sa pag-aalala ni Jiang Zi sa kanya. Matapos noon ay inakit na ng ating bida si Jiang Zi na umalis na. Habang tinatahak ang malawak na daanan ng Death Gate ay sa paligid makikita ang mga malalaking nilalang na hugis tao ngunit may mga sungay ang mga ito at nakagapos ng kadena ang mga katawan na may liliyab na asol na apoy sa itaas ng mga ulo nito. Habang patuloy na tinatahak ng dalawa ang daanan ay naririnig nila ang malalaking nilalang na sumisigaw at umaanggal na gustong kumawala. Napatanong na lang si Jiang Zi kung ito ba ay evil spirit. Ipinaliwanag ni Jiang Ting na ang 18 evil spirit na nakadikit sa pader ay sobrang nahihirapan nakita sa mga mukha ng mga ito at kapag naglakad pa sila sa dulo ay matatagpuan ang kamatayan. Napasabi na lang si Jiang Zi na ang lugar na ito ay kakilakilabot. Pinagpawisan ang ating bida nang may makita sa unahan sabay sinabi nito kay Jiang Zi na mas kakilakilabot ang kakaibang bagay na naghihintay sa kanila. Nang makarating sila sa hangganan ng Death Gate ay nakakita sila ng napakadaming pulang payong. At ang nakapukaw pa ng kanilang atensyon nang makita nila ang isang babaeng nakaputi na nakaupo at may hawak na puting payong. Biglang nagsalita ang babae na ang tatapang nyo, sino kayo para sirain ang espiritu ng Lethe level? Aaminin nyo ba ang kasalanan nyo? Tanong ng babae. Ang tinutukoy nito ang Punisher na tinalo ni Jiang Ting sa Lethe level. Agad nagpalabas ng mga pulang payong ang babae sa kanyang harapan at sa isang iglap nag-transform ang mga ito bilang Netherworld Disciple. Kinabahan naman bigla ang dalawa at sinabi ni Jiang Zi na hindi ito maganda. At mas dumami pa ang mga Netherworld Disciples. Sinabi ni Jiang Zi na napakadami ng kalaban kaya binigyan niya si Jiang Ting ng Ice Sword. Nagpasalamat naman si Jiang Ting sa Ice Sword at naghandang lumaban. Ilang sandali ay sabay-sabay na sumugod ang mga Netherworld Disciples kasabay nun sumugod na din sina Jiang Ting. Sa isang banda sa Scenery Gate ay may isang tao na nakalabas ng ligtas. Iminungkahi ng host na si Jiang Tianlong iyon sabay sabing maituturing itong genius ng Jiang family. Agad tumingin si Jiang Tianlong sa Death Gate at nakita na dalawa na lang ang kalahok sa gate na ito. Inisip nito na baka napatay na ni Jiang Zi ang kanyang mga taga-sunod. Inisip pa nito na ligtas ang ating bida. Ayon sa kanya na kahit mabuhay pa sina Jiang Ting at Jiang Zi ay mamamatay naman ang mga ito nang dahil sa crow poison. Sa loob ng Death Gate makikitang ang mga namatay na taga-sunod ni Jiang Tianlong na nakahandusay at nagsilabasan sa bibig ng mga ito ang mga berdeng insekto na naglalabas ng mga lason sa katawan at umalat ang mga lason na ito sa hangin. Habang ang ating bida ay masayang nilalabanan ang mga Netherworld Disciples at ang kada matalo niyang disciple ay bumabalik sa pagiging pulang payong. Ngunit ang mga Netherworld Disciples ay sabay-sabay na ibinukas ang mga bibig sabay may lumalabas na bloodline dito. Nagtaka bigla si Jiang Ting dahil ang mga makinang ito ay nakakayang gumamit ng bloodline. Sabay-sabay ng mga itong inilabas ang mga fire element na nagmula sa kanilang bibig sa lakas ng apoy na ay kumalat ito sa paligid. Buti na lang naprotektahan ni Jiang Zi ang ating bida gamit ang Ice Lotus. Nang bumnitak ang Ice Lotus lumabas ang ating bida at muling lumaban sa mga makina at tinalo ang mga nakaharang patungo sa babaeng nakaputi. Nang malapit na ang ating bida sa babae ay nagpalabas ito ng apoy sa kanyang kamay sabay inatake ni Jiang Ting ng linyang palm ang babae. Ngunit nasangga lang ng babae ang ataking iyon gamit ang payong nitong puti. Agad namang ikinagulat ni Jiang Ting sapagkat may nakasangga ng linyang palm niya. Muling nagpalabas ng napakadaming pulang payong at muling nag-transform ito sa pagiging Netherworld Disciples. Kasabay ng paglalabas ng mga ito ng fire elements sa mga bibig ng mga ito, mabilis namang iniilaga ni Jiang Ting ang mga ataking iyon. Nang makalingat ang ating bida di niya napansin na may mga kalaban na nasa kanyang likuran na akmang aatakihin siya. Agad namang tumulong si Jiang Zi sabay ginawang yelo ang mga ito. Agad namang ginawang doble ng babae ang kanyang mga Netherworld Disciples. At pinalibutan ng mga ito sina Jiang Ting. Napasabi na lang si Jiang Zi na hindi nauubos ang mga kalaban. Isang sandali biglang may napansin si Jiang Zi na labis niyang ikinagulat. Nakita ni Jiang Zi na may kumakalat na lason sa mukha ni Jiang Ting. Pero hindi sinabi ni Jiang Zi sa ating bida na nakapitan na ito ng crow poison. Ngunit pati si Jiang Zi ay nakapitan na rin ng lason. Pero di naman iyon pinansin ng ating bida at naghanda na ulit lumaban.
Napagtanto ni Jiang Zi na nais silang patayin ni Jiang Tianlong kaya inilagay nito ang mga insektong naglalabas ng lason sa katawan ng mga kalahok na mga taga-sunod nito. Natakot si Jiang Zi na mamatay sa lason si Jiang Ting na katulad ng pagkamatay ng kanyang ama. Agad namang inakit ni Jiang Ting na lumaban na silang dalawa. Sa labas ng Gate of Hell ay nagsalita ang host na may pangalawang kalahok ang matagumpay na nakapasa. At iyon na si Jiang Chanho. Ayon sa host na ang magkapatid na ito ay ang isang halimbawa ng Jiang family. Natulala at napaisip na hindi niya hahayaan na mamatay si Jiang Ting katulad ng kanyang ama. Habang ang ating bida ay nakikipaglaban ay tinanong ni Jiang Ting si Jiang Zi kung ano ang hinihintay nito at bakit nakatayo lang ito. Naisip na lang ng ating bida na baka nasaktan si Jiang Zi kaya hindi kumikibo. Sabay sigaw ni Jiang Ting na may machine sa taas ni Jiang Zi. Habang aatakihin na ng mga Netherworld disciples si Jiang Zi ay nakatayo parent siya nang nakakumkam ang mga kamay habang sinisisi ang sarili na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang galit na si Jiang Zi ay natauhan na sabay ipinangako niya sa sarili na kapag nakalabas siya ng buhay sa Death Gate ay papatayin niya si Jiang Tianlong. At ang mga aatake na Netherworld disciples ay binalot ng yelo sa isang iglap. Pati si Jiang Ting ay binalutan ng yelo ang babang bahagi ng katawan. Tapos muling gumamit ng Ice Lotus si Jiang Zi para protektahan sila sa mga kalaban. Sinabi ni Jiang Zi kay Jiang Ting na wag ito matakot dahil aalisin lamang niya ang kumalat na lason sa katawan nito. Biglang nagulat si Jiang Ting sapagkat hindi niya napapansin na nalalason na siya. Minungkahi ni Jiang Zi na siya lang ang may kakayahan na alisin ang lason sa katawan nito. Sabay kumuha si Jiang Zi ng tila at itinakip sa mata ng ating bida. Nagtanong ang ating bida kung bakit ginagawa ni Jiang Zi ang mga ganitong bagay para lang alisin ang lason sa kanya. Ipinaliwanag ni Jiang Zi na ang lason ay kumakalat ng mabilis sa katawan ni Jiang Ting. Ayon sa kanya na kailangan muna niyang pahintuan sa pagtibok ang puso at ugat ng ating bida. Para maalis niya ang lason sa katawan ng ating bida. Sinabi ni Jiang Zi na kailangan habadan ang ating bida ngunit huwag daw ito mag-iisip ng kung ano sa kanyang gagawin. Biglang nagulat si Jiang Zi sapagkat nakita niya na maraming pilat sa katawan si Jiang Ting na sanhi ng pangmamaltrato sa kanya. Ayon sa ating bida na maliit na bagay lang iyon na natamu mula sa Jiang family. Agad ni-activate ni Jiang Zi ang kanyang bloodline na Ice Fox at sinimulang gamutin si Jiang Ting. Habang sinasabi ni Jiang Zi na gagawin niya ang lahat para alisin lahat ng haadlang sa ating bida. Kahit na ikamete pa niya ay hindi niya pagsisisihan. Ipinaliwanag ni Jiang Zi na tinanong na niya ang pinakamagaling na doktor para sa lunas ng lason na ito pero wala siyang nalamang lunas. Ang tanging magagawa niya lang ay ilipat sa kanyang katawan ang lason na nasa katawan ng ating bida. Nagsalita ang babae na nakaputi at sinabing akala nila ay makakaligtas sila gamit lang ang Ice Lotus. Ayon pa dito na mukhang minamaliit siya. Kaya muling umatake ang mga kalaban at gumamit ang mga ito ng apoy para tunawin ang Ice Lotus. Dahil doon tuluyan nasira ang Ice Lotus at nakapasok ang isang Netherworld disciple. Buti na lang mabilis na nawala ang lason sa katawan ni Jiang Ting. Ngunit biglang inatake ng isang Netherworld disciple si Jiang Zi na naging sanhi ng pagkabagsak nito sa sahig, habang sinakal ang nanghihinang si Jiang Zi at akmang papatayin. Agad naman itong pinagpera-peraso ng ating bida. Kinamusta ni Jiang Ting si Jiang Zi kung ayos lang ito ayon naman sa babae na wag siyang hahawakan dahil kailangan niyang mag-adjust sa kanyang kondisyon. Harapin na lang daw ng ating bida ang mga kalaban. Ilang sandali ay tuluyang nakapasok sa loob ang lahat ng kalaban. Ayon kay Jiang Zi na mapapabagal niya ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Ayon pa dito na kailangan niyang tiisin hanggang sa matapos ang paligsahan. Iminungkahi ng ating bida na magpagaling na lang si Jiang Zi at siya ang bahala sa mga kalaban sabay nagpalabas ng kanyang bloodline sa katawan. Muli niyang naalala ang itim na espiritu mula sa Hilak Ruins na sinubukan siyang guluhin at noong napagtagumpayan niya ang pagsubok ng Hilak Ruins na maabsorb ang Thunder Core habang may nakatusok na mga espada sa katawan. Agad niyang inactivate ang kanyang itinatagong Lightning Blade na nakuha sa Thunder Core at sinabing magniningas ang kanyang Lightning Blade para protektahan ang lahat. Habang ang babaeng nakaputi ay naiinip habang pinapanood sila Jiang Ting. Sabay sinabi nito na naiinip na sa kanyang nakikita. Pag nagawang makalabas daw ng Ice Lotus ang ating bida ay hahayaan na itong makapasa.
Biglang nagbago ang kanyang pagkainip nang biglang sumabog ang Ice Lotus at biglang nagpakita si Jiang Ting matapos matalo ang mga Netherworld Disciples at labot pa ang isa. Namangha ang babae sa ginawa ni Jiang Ting at agad pinahintulutan ang ating bida na umalis na. Ngunit hindi nakinig ang ating bida bagkus inatake pa ang babaeng nakaputi. Agad dumipinsa ang babae gamit ang kanyang payong pero sa lakas ng lightning blade ni Jiang Ting ay nawasak ng madali ang payong. Sabay inatake ng ating bida ang babae ngunit sa di inaasahan may lumabas na kamay at sinangga ang atake ni Jiang Ting. Matapos nun lumabas ang lalaki sa likodan ng babae sabay nagpakilala ito na siya ang lumikha ng Dragon Constraint Formation. At siya ang ninuno ng machinery lineage ng Jiang family sa loob ng ilang daang taon. Inutusan nito ang ating bida na lumuhod sa kanyang harap. Hindi naman pinakinggan ng ating bida at sinabi ni Jiang Ting na pagpipira-pirasuhin niya ang mga ito. Sumagot ang nagpakilalang ninuno na bakit hindi siya iginagalang ng ating bida. Nagbanta ang ninuno na pinayagan na ang ating bida na umalis na kaya dapat umalis na ito kapag di pa umalis ang ating bida ay hindi na siya magpapakita ng awa dito. Sinabi ni Jiang Ting na hindi niya kailangan ng awa dahil makakaalis siya sa lugar na ito sa tulong lang ng kanyang sarili. Nagsalita muli ang ninuno habang pinuprotektahan ang kanyang asawa sabay sabi nito sa ating bida na nagtataglay ito ng aura ng dragon at napansin daw ng ating bida ang sikreto ng Dragon Constraint Formation. Si Jiang Ting pa daw ang susunod na magiging master ng Jiang family kaya sumasaludo sa ating bida. Nagmakaawa pa ito kay Jiang Ting na maging mahinahon sa kanila at wag kunin ang kanilang lugar na ito dahil ito na lang ang natatanging lugar nilang dalawang mag-asawa. Inalok ng ninuno si Jiang Ting ng pinakamahalagang kayamanan ng Jiang family ang Drifting Cloud Swordsmanship, para lang hindi sakta ni Jiang Ting ang kanyang asawa. Agad naman tinanggap ni Jiang Ting ang ibinigay ng kanyang ninuno kahit hindi niya alam kung ano ang Drifting Cloud Swordsmanship. Muling itinaas ni Jiang Ting ang kanyang lightning sword at tinanong ang ninuno kung meron pang maibibigay sa kanya. Sumagot naman ito nang wala na kahit patayin pa siya ay wala na siyang maibibigay pa. Biglang nagsalita si Jiang Zi na umalis na sila dahil pinayagan na silang umalis. Agad itinuro ng ninuno ang pintuan ng labasan at nagsimula na sina Jiang Ting na umalis.